Okay, ang topic po natin ngayon ay susubukan natin mag-set up ng bot dito sa QB desktop, no? So, for a start, this is a new company. So, ang una nyo gagawin is edit, preferences, sales tax, turn this on, and then add sales tax. Okay, 12%. Quick add as a vendor. Tapos dito, sales tax pa rin. And then click OK. Make all existing taxable for a meantime, hindi na lang para meron tayo ng option to choose. Pero kung gusto nyo lahat automatic, pwede rin naman. And then go to chart of account. Create tayo ng VAT input, current asset, VAT input. So, siguro mas magandang ipangalan natin doon sa kanina is VAT output sa sales tax. Okay. And then, mag-create tayo ng VAT payable. Other current liability. And then, mag-create tayo ng dummy item. So, ito yung ginawa natin kanina, no? Nung nag-create tayo doon sa preferences. Ganito yung itsura niyan. So, di ba? Bureau of Internal Revenue Tax. Pwede rin naman. Teka, punta tayo sa item list. Rename this. This is optional. Pwedeng rename this, but table sales. And this one is non-table sales. Naggawa tayo ng item. Inventory part. Okay, sales. So, unang-una, bumili muna tayo ng item na vendor 1, quick, uh, 100,000. So, ang VAT input nito ay 12,000. Save. Pinilit ko lang yung recalculate, no? And then, magbenta tayo. So, customer 1, quick add. Gawin natin tong 1,000 lahat ng item. Okay?
I-save natin to. So this is batable. Pag ayaw mo ng bat, just turn it off. Mawawala yung bat. So now, meron tayong bat output na 18,000 and bat input na 12. No? Okay, gawa ka ng journal entry. Unahin mo yung bat output na 18,000. Ang vendor name is BIR, but input pala to. Actually, ito lang ang required. So, output, input payable, then save and close. Okay? So, ngayon, wala nang input, wala nang output, na-compute na, this will be our VAT payable of 6,000. So, you can now issue check for coming from your bank, BIR, VAT payable of 6,000. Now, double check natin, BIR, so okay naman. By the way, yung report is pwede tayo mag-produce ng report, custom report, transaction detail, filter. Yung account na pipiliin natin is multiple account. I-check natin itong VAT input at VAT output. So, yan yung itsura niyan. VAT input and VAT output. Okay? So, i-save natin ito, i-memorize natin to sa VAT input and output. I-memorize natin to sa under company. So, andito na siya sa memorize company. Ito. Okay, lalabas na siya agad dyan. So, that's it. Sana may natutunan kayo. Thank you very much. Bye.